Hello, kamusta na tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for His faithfulness and He's very forgiving. And He is always waiting for us to reach out to Him para nang sa ganon, mapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. So dapat tayo ang mauna magkumbaba sa Kanya. Diba sabi ni Almighty Father dito sa Zechariah chapter 1 na, "Return to me, bumalik kayo sa akin, para ko ay babalik sa inyo." Kasi kung ayaw natin, paano tayo matutulungan ni Almighty Father? Paano niya tayo mapapatawad kung hindi tayo mismo willing na magpakumbaba sa tatay natin? Kaya dapat tayo ang magpapakumbaba, tayo ang hihingi ng tawad dahil tayo ang nagkasala. Pero si Almighty Father, He is always ready and willing to forgive us and to accept us, whatever it may be that we did, no? He will forgive us. And nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa kanyang pagmamahal, and willing siya to share His kingdom to us. Dahil ibinigay na ni Almighty Father ang power and authority kay Jesus. At yung kingdom ni Jesus, it will never end. Kaya, as followers of Christ, kasama niya tayong magro-rule in His kingdom. Inaaya niya tayo, hindi siya selfish. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Ang tao selfish, pero yung tatay natin, si Jesus, hindi. Napaka-bait, good. The only one who is good is our Father. Sabi ni Jesus Christ, di ba? No one is good except the Father. Kaya kahit na sinong tao, walang good sa atin. Walang malinis, walang mabait. Lahat tayo nagkasala. Last time, no, ang binasa natin was Zechariah chapter 1, 2, and 3. So, yung Zechariah chapter 1, 2, and 3, si Zechariah, prophet siya. Tinawag siya ni Almighty Father to be His prophet. Sinabi niya na, pinapasabi niya kay Zechariah sa atin na huwag tayong maging kagaya ng ating mga forefathers or ancestors na matitigas ang ulo. Na dapat tayong bumalik sa Kanya. Yung mga forefathers natin, yung mga ancestors, nakarinig na sila ng Word of God. Hindi pwedeng hindi. Nakarinig sila ng salita ng Diyos. Pero nasa sa kanila kung inaccept nila yung salita ng Diyos o hindi. Kung sinamba nila si Jesus o hindi. Kung naniwala sila kay Jesus o hindi. O iba ang pinaniwalaan nila. Kaya hindi natin alam kung nasa heaven sila or nasa Hades. Ang importante tayo ngayon na huwag mapunta sa Hades. Para hindi mapunta sa Hades, kay Jesus Christ tayo. Doon ang ating faithfulness kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Wala nang iba. Wala nang ibang pang tatawagin. Wala na tayo ng ibang nakikitang pangalan dito. Yung mga pangalan na nakikita natin dito sa Bible, they are servants of the Almighty Father. Servants like us. Flames of fire like us. Dahil gawa tayo sa flames of fire, di ba? Nabasa natin sa Hebrews. Yung mga angels, wind. Servants, flames of fire. Tayo yon. Si Jesus, nagkaroon siya ng flesh, diba? Naging simbolo si Jesus ng kasalanan. Nagkaroon siya ng flesh.
Ulitin ko, no? Yung 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, so that we might become the righteousness of God in him. So, ang kaisa-isang walang kasalanang ipinanganak dito sa mundo at hindi nagkasala kahit minsan, si Jesus. Never nagkasala si Jesus at pinanganak siyang malinis. Kahit galing siya kay Mary, no? Dahil si Mary, flames of fire din, si Mary. Hindi God si Mary. Kasi, nagkaroon ng flesh si Jesus eh. Ngayon, kung nagkaroon ng flesh si Jesus, ibig sabihin, si Mary, tao siya, nagaya natin. Naiintindihan ba natin yon o hindi? Kaya naging tao si Jesus, ginamit yung katawan ni Mary. So, may flesh si Mary. So, hindi God si Mary. Okay? Kaya nga, di ba, servant, sabi ng angel, servant, si Mary. Like us. Kaya kung kanino man tayo faithful, dapat kay Jesus, kay Almighty Father. Well, si Jesus, fertilized egg na siya. Hindi siya will ng tao kung bakit siya naging tao, kundi will ni God. Will ni Almighty Father. Si Mary, kaya siya naging tao. Dahil sa magulang niya, will ng tao. Yun, no? They copulated. They had intercourse. Kaya naging tao si Mary. Ngayon, ginamit ni Almighty Father yung body ni Mary, yung kanyang uterus as a vessel for Jesus. Fertilized egg na si Jesus. Walang imposible kay Almighty Father. Kung ngayon nagagawa, di ba? Fertilized egg ilalagay sa uterus. How much more si Almighty Father na kayang gawin yun sa salita lang. Kaya nga, Word became flesh. Si Jesus. So, nagkakaintindihan na tayo na si Jesus, God, na nagkaroon ng flesh and He resurrected on the 3rd day. After He died, He resurrected. And He ascended into heaven. Kaisa-isa, umakyat ng langit kasama yung katawan. Nasa Bible. Okay? May proof. Hindi katang-isip. Hindi word of mouth. Hindi katang-isip. Nandito sa Bible. Kasi sabi, meron daw isang babae na nag-ascend din in heaven. Hindi totoo yun. Wala sa Bible. It's only word of mouth. Okay? But I respect Mary. I respect her. But she's not a god or a goddess. Only the Almighty Father and Jesus Christ. Dahil yung created itong mundo, ang kasama ni Almighty Father, kasama na si Jesus Christ. And from Genesis, from the Old Testament, Genesis up to Malachi, binabanggit si Jesus. Hindi na nakalagay ang name ni Jesus, pero makikita mo, dinidescribe si Jesus. Dati itong Bible nakatago sa atin. Ngayon, bakit napag-uusapan na natin, na babasa natin, bakit hindi na nakatago? It's because we are in the last days. Gusto na ni Almighty Father ipaalam sa mga tao lahat kung ano ang nasa Bible, kung ano ang salita niya. Para ma-save tayo dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayo maligaw, maging blind, no? Ayaw ni Almighty Father kasi hindi niya gusto ang mga tao na napupunta sa Hades. Hindi siya natutuwa. At masisave lang tayo because of Jesus Christ. If we trust Jesus Christ. If we have faith in Jesus Christ. If we trust in His blood.
So, recap muna natin, no? Yung Zechariah chapter 1, yun ang nakalagay, yung na bubalik na tayo sa tatay natin at nakita rin ni Zechariah ang vision ng mga horses. 4 na horses, pero nung time na yon iba ang kulay ng mga horses because nakalagay, I saw by night. Sa gabi niya nakita, kaya iba ang kulay ng mga horses. Ang sumakto lang na kulay sa Book of Revelation was white and red, no? White and red lang ba? Kasi nga, gabi, yung fiery red na horse, no? Tsaka yung white na horse. At nakalagay din dito na yung mga tao ay mga myrtle trees. At yung earth is resting quietly. Hindi alam ng mga tao sa mundo kung ano ang nangyayari. Yung followers ni Christ, yun ang myrtle trees, no? I saw by night and behold a man riding on a horse and it stood among the myrtle trees. Stood among. So, nasa kasama ng mga myrtle trees. Yung myrtle trees means love and blessings. Mga tao yun na followers of Christ. At sabi ng angel, anong sabi ng angel? All the earth is resting quietly. Walang kamalay-malay ang mga tao sa mundo. At nabasa rin natin dito yung 4 horns, yung 4 kingdoms or empires na nagiging nag-inspire sa mga tao to commit sins. 4 horns. Alam natin yung 4 horns, diba? Babylonian Empire, Persian Empire, Roman Empire, and the Empire of the Beast na parating ngayon. These are the horns that scattered Judah, Israel, and Jerusalem. Kaya tayo kumalat, kaya tayo walang direksyon ang buhay, nagkakasala. Dahil sa influence nung mga ninuno natin, Babylonian Empire, Persian Empire, Roman Empire, and the coming beast. At dito rin, nabasa natin yung measuring line na sa New Jerusalem na pinapagawa ni Almighty Father. Takasan natin. No? Escape, you who dwell with the daughter of Babylon. Sabi sa verse 7. Escape, you who dwell with the daughter of Babylon. Huwag nating sundin yung kasalanan. He who touches you, touches the apple of his eye. Nakalagay dito. Napakagandang pakinggan, di ba? Na he who touches you, touches the apple of his eye. Kung sino man ang sasaktan sa inyo, sinaktan niya yung mahal ng Diyos. So tayo to, mahal tayo ni Almighty Father, tayo ang apple of the eye of our Father. Kahit gaano tayo kadumi, mahal na mahal niya tayo. Na iisip ba natin yun? Kahit, mga kabamayan, sabihin natin, hindi, mahal ko naman si Almighty Father. Ganun. Pero ano ba yung priority mo sa buhay? Doon tayo magtatanong, ano ba ang priority mo? Yung business mo ba? O sabi, business ko kasi, paano ako mabubuhay?
Kung business mo, dapat makikita sa'yo yung paano pamalakarin yung business mo. Mataas ba ang puhunan mo? Nang dadaya ka ba sa timbangan? Or substandard ba yung items na binibenta mo? Hindi ka ba equal, makilaban sa mundo na to? Ay kung empleyado ka naman, sinisiraan mo ba yung kasama mo sa opisina? Namumulitika ka ba sa opisina? Alam niyo yung politika sa opisina? Yung nagpapalakas ka ba sa opisina ninyo? Ganon. Tapos para lang umangat ang pwesto mo. Mataas yung pwesto mo sa opisina mo, magaling ka nga, no? Pero kay Almighty Father, anong tingin sa atin ni Almighty Father? Natutuwa ba si Almighty Father? So dapat ang masaya si Almighty Father dahil ang mundo na to temporary lang to. Transient lang tayo dito sa mundo. Dumadaan lang tayo dito sa mundo. Transitory. So dito tayo sa Zechariah chapter 4. Now the angel who talked with me came back and wakened me as a man who is wakened out of his sleep. Ginising si Zechariah ng angel. Ang sabi ng angel sa kanya, what do you see? So sabi ni Zechariah, so I said, I am looking and there's a lampstand of solid gold with a bowl on top of it, and on the stand, 7 lamps with 7 pipes. To the 7 lamps, 2 olive trees are by it, one at the right of the bowl and the other at its left. Ano yung lampstand of solid gold with a bowl on top of it? And on the stand, 7 lamps with 7 pipes. To the 7 lamps. So, makikita natin ito, no? Sa Revelation chapter 2. Yung mga churches, the church in Philadelphia, the church in Laodicea, the church in Ephesus, the church in Smyrna, the church in Pergamum, the church in Thyatira. So, 7 churches. Yun yung 7 lampstands. At ano yung 7 pipes? 7 pipes yung mga angels na nagbabantay sa 7 na klase ng mga followers of Christ. Nabasa naman natin, di ba? Dito sa Revelation chapter 2, no? Kung gusto niyo tignan, check niyo yun sa natin, video natin kung gusto nyo tignan. Meron tayong Revelation chapter 2 dyan. Kung gusto nyo tignan lang. Kung ayaw nyo, di wag. So sa bawat 7 churches, may nagbabantay na 7 angels. Kagaya sabi ko, yung church, hindi siya yung church mismo na pangalan ng isang religion. Yung church, pag ang mga Christians nagsasama-sama, church yon. Halimbawa, church ng pare-parehong ugali ng mga Pergamos church. Pare-pareho sila ng Pergamos ang pag-uugali. Ganon, no? Kasi tayo ang church. Ang tao, hindi ang building. Okay? At may nakatingin sa atin. At sine-check yung mga bawat galaw natin. Akala natin wala nagbabantay sa atin. Yung mga nagbabantay sa atin. Tayo nga ang apple of the eye of the Father, di ba? Kaya kung tayo ang apple of the eye of our Father, may nagbabantay sa atin. Nakikita ni Almighty Father yung ginagawa natin. And at the same time, may nagre-report kay Almighty Father kung ano ang ginagawa natin. Maganda man o hindi.
So yung 7 angels, sila ang nag-oversee sa 7 churches. At sila rin yung 7, basahin natin, ano? Hindi pa tayo tapos. Ito muna sa verse 3. 2 olive trees are by it, one at the right of the bowl and the other at its left. 2 olive trees. Ano ba ang characteristic ng olive trees? Olive trees, maganda yung oil niya. Pag yung olive tree pinutol mo, tutubo siya uli. Napakahaba ng buhay ng olive tree. Madami siyang leaves, madami siyang bunga. All year round, namumunga siya. Yung olive tree. No? Verse 4. So I answered and spoke to the angel who talked with me, saying, What are these, my Lord? Hindi naintindihan ni Zechariah kung ano yung ipinakita sa kanya sa vision. Then the angel who talked with me answered and said to me, Do you not know what these are? And I said, No, my Lord. So he answered and said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain. Sino ba si Zerubbabel? Bakit binanggit si Zerubbabel? This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Zerubbabel, referring to a child born in Babylon. Yun ang ibig sabihin ng name na Zerubbabel. Isang bata na ipinanganak sa Babylon or sa world, no? Babylon, symbolic, you know, it's a world, ipinanganak sa mundo. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone. Sino yung ipinanganak dito sa earth? Si Jesus. Nakikita ninyo, iba-iba ang name ni Jesus. Kasi, nung pinanganak siya, Jesus ang pangalan niya. Pero, pagkaka-describe sa kanya, sa mga dito sa Old Testaments, iba ang name, hindi pa ibinibigay ang name ni Jesus. Kung na Jesus ang itatawag sa kanya, or Jesus, or Yeshua. Kaya nga, yung mga Jews, no? Hindi nila alam si Jesus, ayaw nilang banggitin yung pangalan ni Jesus or Yeshua, ayaw nilang banggitin, or Jesus, ayaw nilang banggitin kasi wala sa Bible. Kasi nga hindi binanggit sa Old Testament na yun ay ipapangalan kay Jesus, ang Yeshua or Jesus, no, or Jesus. Okay? He shall bring forth the capstone. Sino magdadala ng capstone? Si Jesus, with shouts of grace, grace to it. Kasi si Jesus, He is the cornerstone, the capstone. Pag sinabing capstone, matibay na bato. Moreover, the word of the Lord came to me saying, The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. Ang kamay ni Zerubbabel ay maglalagay ng pundasyon. So, sino si Zerubbabel na binabanggit dito? Si Jesus. Si Jesus ang naglagay ng pundasyon. Okay? His hands shall also finish it. Si Jesus ang mag-finish. Naglagay siya ng pundasyon sa temple at siya rin ang magtatapos nun. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Nang sa ganon, malalaman mo na ang Lord of Hosts or si Almighty Father ang nagpadala sa akin, sa iyo. Kasi itong me, capital letter M. So si Jesus ito, no, na nagsasalita, nire-relay niya sa angel. For who has despised the day of small things? For these 7 rejoice to see. Sino ba ang nainis or despise sa araw na maliliit na mga bagay?
Pero itong 7 ito ay nagiging masaya na makita the plumb line in the hand of Zerubbabel. Sino yung 7 for this 7? Sino yung 7 na yon? Kagaya nga sinabi ko kanina, yon yung 7 angels that oversees the 7 churches, and also sila rin yung may dala-dala ng 7 seals at saka 7 bowls of God's wrath. Ulitin natin, no? Verse 10. For who has despised the day of small things? For these 7 rejoice to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the whole earth. Sila yung tumitingin sa buong mundo. In-scan nila. Sila ang mata ni Almighty Father. Okay? Si Almighty Father, nakikita na niya lahat, no? Pero meron pa rin siyang mga tao or angel na umiikot, nag-check sa mga tao. 7. Then I answered and said to him, what are these 2 olive trees at the right of the lampstand and at its left? So, na-explain na natin kung ano yung lampstand na yon. 7 churches yon na may 7 angels na nagbabantay na nasa Book of Revelation. Na sila rin yung naghahawak ng 7 seals, 7 bowls, at saka nag-oversee ng 7 churches. So, sila ang nag-scan, nag-check ng earth. Pinapabantayan ni Almighty Father. Pero alam na ni Almighty Father, ang nangyayari, meron lang siya mga tao, no? Or, no, not tao, may angel pala, sorry. Mga servants na nag-scan, paikot-ikot dito sa mundo. Verse 11. Then I answered and said to him, what are these 2 olive trees at the right of the lampstand and at its left? So, binanggit natin kanina, yung olive trees, matagal ang buhay niya. Hundreds, no? Hundreds of years na bubuhay siya. Pag pinutol mo siya, tutubo siya ulit, mag-sprout ulit siya. At, hindi siya madaling mamatay. Tsaka yung oil niya, no? Yun ang ginagamit to anoint the holy people nung time ni Jesus, tsaka sa Old Testament, yung olive oil. Kaya olive tree kasi, oil anointed by the Almighty Father. 2 tao sila. So makikita natin tong 2 olive trees at the right of the lampstand and at its left. And I further answered and said to him, what are these 2 olive branches that drip into the receptacles of the 2 gold pipes from which the golden oil drains? So may golden oil na nade-drain sa 2 gold pipes. So sino yon? Nasa Revelation chapter 11. Basahin natin, ano? Kung gusto niya magbasa, pero babasahin ko. Babasahin ko sa inyo. Revelation chapter 11. I was given a reed like a measuring rod and was told, go and measure the temple of God and the altar, its worshippers, but exclude the outer court. Do not measure it because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months. And I will appoint my 2 witnesses, 2 olive trees, 2 witnesses, 2 anointed people of the Lord. And they will prophesy for 1,260 days. Kung ikukwenta mo yung 1,260 days, that's 3.5 years. Kalahati ng 7 years. So, hindi complete, no? Ibig sabihin, hindi sila aabot ng pagdating ni Jesus Christ. Bago dumating si Jesus Christ, sila ay magpa-prophesy for 1,260 days. Hindi natin alam kung eksaktong 1,260 days to or 3.5 years. Kasi iba ang time frame ni Almighty Father. So, they are clothed in sackcloth.
Ngayon, baka makikita ninyo, wala naman ako nakikitang nakaklot ng sackcloth ngayon. Symbolic lang tong sackcloth. Meaning, itong two anointed people, hindi natin alam, ang suot nila ay pang normal na tao, everyday clothes, ganon. Pero kaya nakalagay na clothed in sackcloth kasi they are mourning. M-O-U-R-N-I-N-G. Sila ay nagluluksa. Kasi sa Old Testament, pag nagsuot ka ng sackcloth, nagluluksa ka. So kaya sila nakasuot ng sackcloth na describe dito kasi kahit na yung damit nila ay normal or pangkaraniwan lang, no? Kasi hindi natin sila madidistinguish. Pero they are mourning. Nagluluksa sila, nalulungkot sila. Tinatawag nila ang tao na bumalik na kay Almighty Father, na magsisi sa kasalanan. They are very sorrowful, lamenting. Okay? They are grieving. Kasi kaya sila nag-grieve dahil alam nila ang mangyayari. Dahil sila ay anointed by the Almighty Father, alam nila ang mangyayari sa future ng mga tao na hindi nagpapakumbaba kay Almighty Father at hindi nagtitiwala kay Jesus Christ. Kaya sila nagmamorn, kaya sila naglalament, kaya sila sorrowful, kaya sila nag-grieve. They are the two olive trees, no, na binanggit dito sa Zechariah. And the two lampstands, and they stand before the Lord of the earth. So sila ay pinadala ni Almighty Father. If anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. Ngayon, magtataka kayo. Ibig sabihin, literal ba na may fire from their mouth na lalabas kung may mga kalaban sila or ano sa kanila, mga away sa kanila? Hindi ito literal na fire. Ito ay salita ng Diyos. Kung may mga away sa kanila, sasabihan nila ng katotohanan. Lahat ng mga bagay na lalabas sa bibig nila, katotohanan, para matanggal ang veil sa mata ng tao. Para mawala ang pagkabulag ng mga tao. Tatanggalin nila lahat ng agiw, ng veil, ng dumi na nakalagay sa mukha ng tao. Kaya fire, mapupurify, para maliwanagan ang mga tao. Sinusunog sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang gagamitin nila, ang salita ng Diyos. Ito ang fire, ang salita ng Diyos. Dahil ngayon, ang daming mga kasinungalingan na pinapakalat si Satanas. Ngayon, ang gagamitin ng two anointed people people of the Lord, gagamitin nila ang salita ng Diyos para i-clear ang kasinungalingan ni Satanas, tanggalin ang kasinungalingan ni Satanas. Pag may mga away sa kanila, halimbawa about kay God, no? Sasabihin na maraming kasinungalingan, alam niyo na naman yan, di ba? Gagamitin nila ang salita ng Diyos. At walang makakatalo sa kanila dahil salita ng Diyos ang gamit nila. Nakaguide si Almighty Father sa kanila. Kaya walang makakatalo sa kanila kung sa salitaan lang ang basehan, yung tungkol sa lahat ng bagay dito sa mundo, kasi ang daming kasinungalingan dito sa mundo. Hindi lang alam ng mga tao. Kasi nakatago, itinatago ang mga kasinungalingan. Kayo, may nakikita ba kayong kasinungalingan dito sa mundo? Madami. Sa business, sa society, sa trabaho ninyo, sa religion, sa economy,
Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, maraming kasinungalingang nakatago. Kaya itong two anointed people of the Lord, tatanggalin nila yung kasinungalingan na yon. At syempre, dahil nga tinatanggal nila yung kasinungalingan, binubuksan nila yung isip ng mga tao, marami ngayong magagalit sa kanila. Na example lang na ng inflation, gusto ka luwag sa kasinungalingan yung inflation, ha? Gusto ko lang nga i-sample. Kasinungalingan yan, gawa-gawa lang ng tao, yan yung mga, hindi totoo yun, ha? Kasinungalingan ng tao yan, kasi nga greedy ang tao. Sample lang yun, ha? Ituloy natin doon sa Revelation kasi hindi pa tayo tapos na explain kung sino ng two olive trees. If anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. Natatalo nila yung mga naglalaban sa kanila. Walang masabi. This is how anyone who wants to harm them must die. They have power to shut up the heavens so that it will not rain during the time they are prophesying, and they have power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. Literal ba to? Literal ba ito? Tinatanong ko niya. Malay sasagot ba? Hindi ito literal. Hindi ito literal. They have power to shut up the heavens so that it will not rain during the time they are prophesying. Pinapakinggan sila ni Almighty Father sa lahat ng kanilang mga panalangin. They have power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. Protektado sila ni Almighty Father. Walang makakagalaw sa kanila. Kaya makakapag-prophesy sila, kaya lang gawin ang lahat ng gagawin nila, lahat ng sasabihin nila lahat-lahat. Walang makakapigil sa kanila. Yung mga bagay na hindi mo akalain na mababago, nababago nila. Okay? Alam ba, sistema. Kaya nilang magsabi sa tao. Ngayon, magkakaroon ngayon ng breakthrough yung mga tao para maiba yung sistema. Ito ang ibig sabihin nun, na they have a power to turn waters into blood. Mga ganon tip, mga miracles na hindi mo akalain na pwede palang mangyari. Yun ang ibig sabihin nito. Pwede silang kasi nga, nagsasabi sila ng katotohanan dahil sila ay anointed by the Almighty Father. At base lahat sa Bible, yung kanilang sinasabi. Now, when they have finished their testimony, the beast that comes from the abyss will attack them and overpower and kill them. Ngayon, darating yung time no, na matatapos yung kanilang ministry or yung kanilang pagpaprophesy na kanilang inutos sa kanila ni Almighty Father. Alam nila yon na matatapos yung kanilang ministry. Aware sila. The beast that comes from the abyss will attack them. Ano yung ibig sabihin nito? May maglalaban ba na beast? Pati sila? Ibig sabihin nito, it comes in different forms. Like example, magkakasakit ba sila? Or papatayin ba sila? Pero yung mga bagay na yon na kung papatayin sila or magkakasakit sila, dahil yon sa dun sa demonyo. Okay? Kay Satan. Dahil kay Satan yon. So, kaya sinasabi dito na sila ay aatakihin, no?
and overpower and kill them, kaya mamamatay. So example, sa sakit, no? Or kaya may papatay sa kanila, may magpa-plot to kill them, no? Hindi natin alam kung ano, pero yun ay padala ng devil. Verse 8, their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. So, saan ang Sodom and Egypt? Ang Sodom and Egypt ay itong mundo, dahil itong mundo ay makasalanan. Egypt symbolizes sin, and also Sodom, di ba? Kaya, yung kanilang katawan will lie in the public square of the great city. Ano, makikita ba natin nakakalat sa kalye, sa public square? Paano kung kalat-kalat tayo? Paano natin makikita? Through the internet. Makikita natin. Or through may newspaper pa ngayon. Or TV. No? So, yun ang way na makikita ng mga tao na yung katawan nila ay will lie in the public square of the great city. Sa mundo, dito sa mundo, makikitang patay sila. Where also their Lord was crucified. Dito si Jesus na crucified dito sa mundo. No? For 3.5 days, some from every people, tribe, language, and nation will gaze on their bodies and refuse them burial. So 3.5 days. Lahat ng mga tao, tribo, language, nasyon, titingnan yung katawan nila. And refuse them burial. Ano ibig sabihin ng refuse them burial? Makikita sila 3.5 days. Hindi natin alam kung 3.5 days to or 3.5 months. Kasi nga iba ang time frame ni Almighty Father. Pero refuse them burial. Ibig sabihin, ayaw tapusin yung usapan. Hindi matapos ang pag-uusap. Usapin tungkol sa dalawang anointed people of the Lord. Pinag-uusapan sila. Kaya ibig sabihin, refuse them burial. Ayaw nilang isang tabi na matapos na yung usapin. Laging usap-usapan nila yon na may dalawang tao na gano'n, na yung iba, buti namatay yung dalawang tao na yon, na panira ng mundo natin yon, panira ng ekonomiya, panira ng business natin yon, panira ng denominasyon natin yon, panira ng religion natin yon. Kaya, yung mga tao, nag-celebrate. The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts, because these two prophets had tormented those who live on the earth. Pinahirapan ng dalawang prophets or anointed by the Lord ang mga tao rito sa mundo. Paano pinahirapan? Dahil nagsasabi ng totoo, yung dalawang prophets, yung dalawang anointed of the Lord, nagsasabi ng totoo. Kaya, nahirapan ang mga tao. Nagkagulo ang mga tao. Dahil sa dalawang anointed people of the Lord, sa kanilang pagsasabi ng totoo. Dahil ang mundo na to ay gawa kasinungalingan ng Satanas. Kaya nagulo ang mundo. Kaya, nung namatay ang dalawang anointed by the Lord, nag-celebrate sila. Buti namatay na yun para matahimik na ang mundo. Diretso tayo sa, diretso tayong paggawa ng kasamaan. Diretso tayo ng baliwala yun. Namatay naman yun. Wala naman power yun eh. Salita lang yung ganyan. Lang yun. Kwentong kutser. Mga ganon, no? Bakit natin paniniwalaan yun? Hindi natin kilala yun. Hindi nga alam kung saan nagmula sila, kung saan sila galing, di ba? So, yun ang pag-uusap na mangyayari sa time na yun. But after 3.5 days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet and terror struck those who saw them. Anong ibig sabihin itong verse 11? Na nabuhay sila after 3.5 days. The breath of life from God entered them, and they stood on their feet and terror struck those who saw them. Nakita ng mga tao na nabuhay yung dalawang anointed by the Lord.
paano nabuhay? Lahat ng sinasabi ng dalawang anointed by the Lord, nagkatotoo. Dahil sila ay inutusan ni Almighty Father, sabihin ko anong mangyayari, sabihin ko ano ang mga katotohanan, at nakita ng mga tao na yung sinabi ng dalawang anointed by the Lord na nawala, na namatay na yon, nagkatotoo. Kaya, but after 3.5 days, the breath of life from God entered them. So, ibig sabihin to, nagkatotoo. Kaya, nabuhay sila. Yun ang ibig sabihin to. Kaya sila nabuhay, yung mga sinasabi nila, nagkatotoo. And they stood on their feet and terror struck those who saw them. Nung nakita nila na yung sinabi ng dalawang anointed by the Lord, nagkatotoo, natakot ang mga tao. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they went up to heaven in a cloud while their enemies looked on. So ito yung 2 olive trees na ipapadala bago dumating si Jesus Christ. Itong 2 olive trees na ito, marami na itong pinagdaanan sa buhay. Marami na silang trials, tribulations, at napagwagian nila yon. Because they trust Jesus and the Almighty Father. They are faithful to their Master. So dito na sa verse 30 ng Zechariah, balik tayo, no? Then he answered me and said, "Do you know what these are?" And I said, "No, my Lord," sabi ni Zechariah. Verse 14, so he said, "These are the 2 anointed ones who stand beside the Lord of the whole earth." So servants ni Almighty Father, yung dalawang anointed prophet na yon. Pero hindi sinabing prophet, no? Prophet ba? Witnesses. Kasi may mga testimony sila. Nagbigay sila ng testimony sa mga tao. At yung 2 anointed people na yun, hindi natin alam kung saan sila manggagaling. Kasi may marami nagsasabi, baka si Elijah and Enoch. Pero sabi sa Bible, hindi natin kilala or alam kung saan sila manggagaling. So hindi si Elijah at si Enoch. Maybe in the form of Elijah and Enoch, no? Just like John the Baptist, no? Sabi bago dumating si Jesus, bababa si Elijah in the form of Elijah, ibig sabihin. Pero hindi talaga si Elijah, kundi si John the Baptist, no? Naintindihan natin, ano? Naintindihan ba ninyo? Sana huwag kayong malaliman, ano? Nalalaliman ba kayo sa explanation? I pray to the Lord na maintindihan natin lahat. Kasi it's high time for us to understand the word of the Lord, all of it, from Genesis up to the book of Revelation. So dito tayo sa Zechariah chapter 5. Then I turned and raised my eyes and saw there a flying scroll. What is this scroll? This scroll is the book of Revelation. Diba yung sa book of Revelation, kainin mo to, this is scroll in your mouth, it's sweet, but when it is in your stomach, it'll be bitter. Parang ganon, diba? So, scroll, diba yung scroll, kasi wala namang book nun, scroll ang gamit, no? Doon nagsusulat yung mga prophets sa scroll. So, yung flying scroll na to, ito yung book of Revelation. And he said to me, "What do you see?" So, he answered, "I see a flying scroll. Its length is 20 cubits and its width 10 cubits. So, malaking scroll to, no? Verse 3, then he said to me, "This is the curse that goes out over the face of the whole earth." Ito yung sumpa na mangyayari sa buong mundo.
Di ba nakalagay sa Book of Revelation kung ano ang mangyayari sa buong mundo? Anding calamities, famines, and all the things that will happen to the people. Every thief shall be expelled according to this side of the scroll, and every perjurer shall be expelled according to that side of it. Tingnan nyo to, ha? Makikita ba ninyo? Zechariah chapter 5 verse 3. Makikita natin to sa Revelation, ano? Wait lang, ha? Buksan natin. Revelation chapter 22. Anong gusto niyo bang version? Hindi naman sasagot. Ba't ba kasi ako nagtatanong? Jesus, ito po, Jesus. Okay, ito. Ito nakikita natin sa Zechariah chapter 5 verse 3. This is the curse that goes out over the face of the whole earth. Every thief shall be expelled according to this side of the scroll. So every thief. Ngayon, dito sa Revelation chapter 22 verse 19. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. So, every thief shall be expelled. Kung sino man ang magtatanggal ng kung ano mang parte dito sa book na to, sa Book of Revelation, tatanggalin din siya sa Book of Life. No? Kasi thief, tinanggal, nagnakaw. Ngayon naman, every perjurer shall be expelled according to that side of it. Ngayon, yung mga magsisinungaling naman, no? Ano ba yung perjury? Kung sino naman ang magsisinungaling naman or magke-claim na totoo, na magdadagdag naman, no? Naintindihan niyo? Kung sino naman ang magdadagdag, siya rin ay matatanggal sa Book of Life. Kung sino magtatanggal, matatanggal ang name sa Book of Life. Kung mag-a-add siya naman, yung parusa naman na nasa Book of Revelation, Book of Revelation, yun naman ang i-add sa kanya. Kung sino magtatanggal ng kung ano ang nasa Book of Revelation, tatanggalin siya sa name niya sa Book of Life. Kung sino magdadagdag naman, siya naman idadagdag sa kanya yung curse na nasa Book of Revelation, yung mga parusa ron. Kaya nakalagay, every thief shall be expelled according to this side of the scroll, and every perjurer shall be expelled according to that side of it. So, nakikita na ninyo? Ha? Ayun ang sasagot. Sa Revelation chapter 22, okay? Thief, expelled. Perjurer, expelled din. So, parehong matatanggal. Okay? Pag may tinanggal ka, tatanggalin ka sa Book of Life. Pag may inad ka, yung mga curse doon, maidadagdag sa'yo, and at the same time, syempre, matatanggal ka sa Book of Life din. So, ito yung Book of Revelation. Verse 4, I will send out the curse, says the Lord of hosts. It shall enter the house of the thief, and the house of the one who swears falsely by my name. It shall remain in the midst of his house, and consume it with its timber and stones. Ayaw ni Almighty Father ng mga nagnanakaw at ng mga sinungaling. Galit na galit si Almighty Father. That pag nagnakaw ka, sinungaling ka na rin eh. Ha? Kasi ba't kukunin mo ang bagay na hindi sa'yo?
Kaya, ang father of all lies, diba? Si Lucifer. Ngayon, dito naman tayo, no? Sa verse 5 ng Zechariah chapter 5. Then the angel who talked with me came out and said to me, lift your eyes now and see what this is that goes forth. So, iba naman itong binabanggit dito, no? So, yung una, tapos na yung Book of Revelation, yung Revelation 22, na kung sino magtatanggal, itatanggal din siya sa Book of Life, yung mga magnanakaw, tatanggal, pag may ninakaw ka na words doon, tinanggal mo. At yung kung meron ka namang false na nilagay doon, gano'n, di ba? Sa verse 4. Ngayon, itong verse 5 naman, iba naman ang pinapatungkulan dito. And then, the angel who talked with me came out and said to me, lift your eyes now and see what this is, what that goes forth. So I asked, what is it? And he said, it is a basket that is going forth. So, basket naman ang ipinakita kay Zechariah. He also said, this is their resemblance throughout the earth. Ito ang itsura nila sa buong mundo. Pinakita sa vision kay Zechariah. Here is a lead disc lifted up, and this is a woman sitting inside the basket. Yung mga vision, no? Minsan napaka-weird. Pero, it makes sense. Kaya gumagawa ng vision para maintindihan ng mga tao. Para ma-explain mabuti. Sa vision, ipinapakita sa mga prophet. Hindi dinidirekta na sinasabi na ganito ang mangyayari, ganyan, ganyan. Kundi vision. Here is a lead disc lifted up, and this is a woman sitting inside the basket. Sino yung woman na to? This is the harlot. No? The prostitute on the beast, Babylon. Then he said, this is wickedness. And he thrust her down into the basket and threw the lead cover over its mouth. So, nasa basket, yung babae. Yung babae symbolizes kasalanan. The harlot. Sa Book of Revelation. And then I raised my eyes and looked, and there were two women coming with the wind in their wings, for they had wings like the wings of a stork, and they lifted up the basket between earth and heaven. Ngayon, nung tumingin na naman si Zechariah, may nakita na naman siya dalawang babae na may wind in their wings, may pakpak. Kasi yung wings nila parang wings ng stork. Dalawang babae. They lifted up the basket between earth and heaven. So may dalawang babae, binuhat nila yung basket naglalaman ng babae. So alam na natin ang laban ng loob ng basket is harlotry, kasalanan. Ngayon, sino tong dalawang babae na to? Bakit may babae? Kung i-check natin sa Book of Ezekiel, dali sa Book of Ezekiel, ano mga chapter ito? Ezekiel chapter 23. May dalawang babae, si Ohula at saka si Oholiba. So, itong dalawang women na to na sinasabi na may wings and like the wings of a stork. Alam niyo yung stork? Yung ibon na stork, parang gano'n ang kanilang wings. Tapos, buhat-buhat nila yung basket between earth and heaven. So,
lumilipad sila. Itinakas nila yung babae na nasa loob ng basket. Dalawang babae sila na so bali 3 babae sila. Yung isa nasa loob ng basket, yung dalawa ay lumilipad na parang na may pakpak ng stork. Yung nasa basket, yun yung Babylon, yun yung harlotry, kasalanan, yung influensya ng kasalanan sa atin. Tapos si Oholiba, tsaka si Ohola, Judah and Israel. So, dalawang babae, dalawang nasyon. Judah symbolizes the Jews, and the Israelites or Israel symbolizes the Gentiles. Tayo yun. Yung mga non-Jews, tayo yun, the Jews and the non-Jews. Inalagaan natin yung kasalanan. Inayaan natin ma-impluwensya tayo ng kasalanan. Itinakas natin. Prinactice natin yung kasalanan. Inangkin natin yung kasalanan. Ipinamuhay natin yung kasalanan. Tayo, si Ohola at saka si Oholiba, the 2 women. Verse 10, so I said to the angel who talked with me, where are they carrying the basket? And he said to me, to build a house for it in the land of Shinar. Yung Shinar, included nun, city ng Babylon, Erech, and Akkad, na nasa kingdom ni Nimrod. So simula't simula pa, yung kasalanan, namanan natin sa ninuno, kaduluduluhan. Prinactice natin, pinamuhay natin, hanggang ngayon. When it is ready, the basket will be set there on its base. Sa mundo, nandito sa mundo, tayo, makasalanan tayo, madumi tayo, inalagaan natin ang kasalanan. Ipinakalat natin ang kasalanan, inihawa natin sa ibang tao yung kasalanan. Huwag natin sabihin hindi tayo kasali ron. Kasali tayo doon. Enabler tayo. Enable natin. And at the same time, nakiparticipate din tayo. Kaya madumi tayo. At pagpasalamat tayo lagi kay Jesus. Dahil sa Kanya, naging malinis tayo. Naging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. Dito na tayo, no? Sa Zechariah chapter 6. Then I turned and raised my eyes, and looked, and behold, 4 chariots were coming from between 2 mountains. And the mountains were mountains of bronze. 4 chariots. Yung 4 chariots, may 4 horses. The first chariot were red horses, with the second chariot black horses, with the third chariot white horses, and the fourth chariot dappled horses, strong steeds. So sa book of Revelation, merong 4 horses, white, fiery red, black, pale. Yung white, no? Conquering nations. Up to now, nagko-conquer ng nations. Nagko-conquer ang mga tao. Ang isang bansa, kino-conquer niya ang isang bansa. Up to now. Hindi niyo ba napapansin? Hindi ba kayo nanonood the news? Kino-conquer. Ninanakaw ang isang bansa. Kino-conquer.
Lately lang, ano ba pinaka-latest na na-conquer ngayon? Meron lang, latest lang. 5 years ago, may na-conquer. Kahit na-retain yung kanyang name, pero the country was conquered by a powerful country. So, kinontrol na ng ibang country, yung isang country na yon. Kino-conquer, no? Kaya wag natin sabihin din, noon pa yan nagko-conquer, British, kinonquer yung ganyang, yung Australia, kinonquer niya. Hindi yon. Ngayon, up to now, may nagko-conquer pa rin. Up to now, aagawan pa rin. Dahil greedy ang tao. Nasa Book of Revelation to. So the Book of Revelation is unfolding our before our very own eyes. Fiery red. Ano yung fiery red? War. May war pa rin. No? Hindi ba nyo nakikita yung war? Yung war, hindi lang may nangyari na war, di ba? Lately. Ha? Ano ba? War yung nangyari sa Israel, di ba? Tsaka yung mga Palestine. Gera na yun, di ba? Kasi away na yun no? At hindi lang yun, kahit sa bahay niya may war, di ba? Kapitbahay, may war. Barangay versus barangay, may kalye lang. Kakipag-away ka, may war. Yung black horse, it symbolizes, it talks about famine, no? Yung economy, swapangan, greediness. Ang pinaka-latest na greedy na nakikita ko ngayon, no? Yung RFID. Hindi kayo papadalin sa RFID pag wala kayong load yung RFID card nyo. So gusto nila ngayon, may pera ka lang nakadeposit para dumaan ka ron. Why? Para magamit na nila yung pera. Okay? Kasi nga, greedy ang tao. Hindi, kailangan sa atin na yung pera na yun. Dadaan din naman sila Sa atin na yung pera na ipapadaan natin, ilalaro nga natin sa stock market para dumami. Ngayon, pag wala silang dalang walang load yung kanilang RFID, i-charge natin sila ng mas malaki. Greediness. Okay? Kaya, yung economy, magulo. Famine. Doon lang sa RFID, gusto mo, lahat nasa sa iyo pera Sample lang yun How much more? Iba pang aspeto ng isang lang yun transportation lang ng RFID sa expressway lang yun How much more? So, iba pang aspeto ng natin, ng buhay natin dito sa mundo. Nagtagutom mga tao, naghihirap. Inflation, kunyari. May greedy na hindi naman totoo na nagkakakulangan, pero kinukulangan kunyari para tumaas ang presyo. Ganon kasama ang tao. O dappled horse, death, sword, plague, namamatay ang mga tao dahil sa sakit, away, barilan, kung saan-saan, pinapatay ng mga hayop, kinakain ng mga hayop. So ito mga four horsemen na to, nangyayari na to ngayon. Ha? Hindi ba kayo aware? Nangyayari na to ngayon. Nakakalungkot, di ba? Dahil masama tayo Kinalimutan na yung tatay natin. Mapagmahal yung tatay natin, pero kinalimutan natin siya. Pinapabalik na niya tayo sa kanya. Pero ayaw natin. Gusto natin dito sa mundo. Kaya ano ang mangyayari ngayon sa atin?
Inaalaw ni Almighty Father para bumalik tayo sa Kanya, para magsisi tayo, para malaman natin na powerless tayo, na ang powerful yung tatay natin, na kailangan natin siya, na siya ang ating creator. Pero mahina tayong klase ng tao. Nagpapadala tayo sa mundo na to. Pero kung magtitiwala tayo kay Jesus, bibigyan tayo ni Jesus ng strength. Na para sundin ang kagustuhan ng tatay natin. Kaya nga dito sa verse 4 ng Zechariah chapter 6, verse 4, yeah. Then I answered and said to the angel who talked with me, "What are these, my Lord?" And the angel answered and said to me, "These are the 4 spirits of heaven who go out from their station before the Lord of all the earth." Inaalaw ni Almighty Father. Our God is very loving, but He allows it to happen to us. The one with the black horses is going to the north country. The white are going after them, and the dapple are going toward the south country. Then the strong steeds went out, eager to go, that they might walk to and fro throughout the earth. Buong mundo. Hindi lang isang lugar. Buong mundo. Then the strong steeds went out, eager to go, that they might walk, to go, to walk to and fro throughout the earth. And He said, "Go, walk to and fro throughout the earth." So they walked to and fro throughout the earth. Kaya ngayon, no? Throughout the earth, nangyayari to sa buong mundo. Ngayon, nangyayari to sa buong mundo. Dahil sa katigasan ng ulo natin. Hindi ba kayo nalulungkot? Hindi ba kayo affected? Kung hindi kayo affected, hindi kayo nagsisisi. Hindi nyo kilala si Almighty Father. Verse 8, and He called to me and spoke to me, saying, "See, those who go toward the north country have given rest to my spirit in the north country." Sabi ni Almighty Father. Yung nagpunta sa north country have given rest to my spirit in the north country. Ano yun? North country. Yung mga arrogante. North. Arrogant. Boastful. Yung mga horses or yung mga steeds na nagpunta sa north country. Naparusahan yung mga mayayabang, boastful, arrogant, haughty. At napacify ang Spirit of Almighty Father. Those who go toward the north country have given rest to my spirit. Sabi ni Almighty Father. Verse 9, then the word of the Lord came to me, saying, "Receive the gift from the captives, from Heldai, Tobijah, and Jedaiah, who have come from Babylon, and go the same day and enter the house of Josiah, the son of Zephaniah. Take the silver and gold, make an elaborate crown, and set it on the head of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. Then speak to him, saying, Thus says the Lord of hosts, saying, Behold the man whose name is the branch." Kanina, Zerubbabel, no? Zerubbabel ang pangalan. Ngayon, the branch. Kasi nga, hindi pa pinapanganak si Jesus.
Kaya ang tawag naman sa kanya, the branch. From his place he shall branch out, and he shall build the temple of the Lord. Si Jesus ito. Ha? So, dito mo tayo sa verse 10, ano? Receive the gift from the captives from Heldai, Tobiah, and Jedaiah, who have come from Babylon, and go the same day and enter the house of Josiah, the son of Zephaniah. Tanggapin ang regalo galing sa mga prisoners. Sino bang mga prisoners ito? Yung transient na nakatira dito sa mundo na to, na nagsasabi na si Almighty Father ay good and He knows everything. Sila ngayon ay pumasok, go the same day and enter the house of Josiah, the son of Zephaniah. Sila ngayon ay na-heal. God has healed them. Yung mga tao na temporary nakatira dito sa mundo, na nagtitiwala kay Almighty Father, God has healed them. Kasi alam naman natin, no, na nakatira tayo sa mundo na to, sari-sari ng mga, or iba-iba ng mga trials and tribulations, nasasaktan tayo, nasusugatan tayo emotionally. No? Nasusugatan tayo, yung puso natin, sugat-sugat na may puso niya. Kaya kailangan natin ng healing. Mentally, sugat-sugat din tayo. Kaya kailangan natin ng healing. Kaya, ito, yung mga transitory, yung mga temporary na nakatira dito sa mundo, na nagtitiwala kay Almighty Father, na alam na si Almighty Father ang good at alam ang lahat. Sila ngayon ay na-healed. No? Sila ngayon ay na-healed. So verse 11, take the silver and gold, make an elaborate crown, and set it on the head of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. Kumuha kayo ng silver and gold, gawa kayo ng crown, at ilagay sa ulo ni Joshua. Si Joshua, no, high priest siya, after Aaron. Si Moses, after Moses pala, sorry kasi mas unang namatay si Aaron eh. So after Moses, ang inilagay na kinakausap ni Almighty Father ay si Joshua. Siya ngayon yung high priest na yung kasalanan ng mga tao sa kanya idinudulog lahat yon. Tapos si Joshua nag-offer kay Almighty Father. Ngayon, kung si representative si Joshua, no? Tayo ngayon, as followers of Christ, tayo ngayon ay priest, royal priesthood, holy nation. At kaya meron siyang crown dahil magre-reign siya kasama ni Jesus Christ, na nakalagay sa Revelation chapter 20 verse 4. No? At saka, they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. Revelation chapter 20 verse 6. Kaya nga, high priest representative, no? Si Joshua natin, dahil tayo ay lumalapit kay Joshua noong time nung Old Testament. Pero, syempre, sa ngayon, ang high priest natin, si Jesus, and tayo ay we are a holy royal priesthood, holy nation. 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Okay? So verse 12, then speak to him saying, thus says the Lord of hosts, saying, behold the man whose name is the branch. Si Jesus ito. Yung branch, kaya tinawag na branch, si Almighty Father ang tree. Ang branch, extension of the Almighty Father. Si Jesus, siya nag-spread, nag-reach out sa mga
tao, binigay niya ang kanyang buhay. From his place, he shall branch out, and he shall build the temple of the Lord. See Jesus Christ. Verse 13. Yes, he shall build the temple of the Lord, he shall bear the glory, and shall sit and rule on his throne. O, kasama si Jesus, di ba? He shall build the temple of the Lord, he shall bear the glory, he shall sit and rule on his throne, and he shall be a priest on his throne, and the counsel of peace shall be between them both. Nakikita natin ngayon. At na ang proof. Kung may gusto kayong makita na proof, ito. And counsel of peace shall be between them both. Kaya si Jesus, siya ang ating high priest, siya ang ating lalapitan. Wala nang iba. Kasi tayo, we're royal priesthood, a holy nation. And then, pinaka-leader, high priest, si Jesus Christ. No? Nakalagay sa Bible. Hindi tayo nag-imbento. Andito, basahin ninyo. Nasa throne si Jesus Christ. Bakit mo sasabing prophet si Jesus Christ? Nasa throne siya. Sino nagsasabing prophet? Ilabas nyo nga yung nagsasabing ilabas nyo yung nagsasabing prophet si Jesus. Ilabas niyo. Hindi nagbabasa ng Bible yon. Verse 14, now the elaborate crown shall be for a memorial in the temple of the Lord, or Helem, Tobiah, Jedaiah, and Hen, the son of Zephaniah. Verse 14. Yung elaborate crown ay para to memorialize, no, para maipaalala ang temple ni Lord. Para kay Helem. Helem means strong and healing. Tobiah means the goodness of Yahweh or God. Jedaiah is purihin si Yahweh or praise Yahweh. Hen means gracious, precious, and valuable. Ang temple of the Lord for healing, because God is good. He is worthy to be praised. For he is valuable, precious, and grace. Okay? Graceful or full of grace. Verse 15, even those from afar shall come and build the temple of the Lord. Then you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. And they shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God. Sabi ni Jesus, the Lord of hosts has sent me to you, and they shall come to pass. Ito ay mangyayari. Matatapos kung if you obey the voice of the Lord diligently, the Lord your God, the voice of the Lord your God, your Creator, your Master, your Father. Imagine tayo, tatawagin nating Father, napakalinis, tas tayo madumi. Nakakita na ba kayo ng isang tao na mayaman, ano? Tapos yung anak niya gusgusin? Meron bang ganon? Wala, di ba? Nakakita ba meron bang ganon? Kaya dapat tayo, no? Maging malinis din tayo. Paano tayo magiging malinis? Dahil kay Jesus. Naging malinis tayo. Magpasalamat tayo kay Jesus. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Nilinisan niya tayo. Dahil sa dugo ni Jesus Christ. Wala na iba pang makakapagpalinis sa atin kundi ang dugo lang ni Jesus Christ. Dahil dugo ni Jesus Christ, He is God. Hindi nagkasala. Napakalinis. He became flesh. Word became flesh. At nanirahan kasama nating mga madudumi. Nagpakumbaba.
hindi siya nakilala ng kanyang mga kalahi, yung mga Jew, hindi siya nakilala. Pero magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil kilala natin si Jesus Christ. Ipinakilala sa atin si Jesus Christ. At si Jesus Christ naman ipinakilala niya sa atin si Almighty Father. Ngayon alam na natin napakabait ng tatay natin. Na gusto niya na tayo ay laging nasa tabi niya. Na bumalik na tayo sa kanya. Na huwag na tayong aalis sa kanya. Na siya lang ang pagtiwalaan natin. Siya lang ang sundin natin. Yung mind natin nakapokus sa tatay natin. Wala nang iba dahil yung buhay natin dito sa mundo is temporary. Transitory. Transient lang tayo dito. Ang eternal life is with our Father and Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ, it will never end. Pag sinabi kong kingdom of Jesus Christ, no? Kingdom of Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo. Kasi dito sa mundo may nagki-kingdom of Jesus Christ. Iba naman yun. Iba naman siya eh. Kasi yun ang tawag niya sa kanyang simbahan niya. O iba siya eh. Isisinungaling. Si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi. Kaya may gumagamit ng pangalan ni Jesus Christ para makakalat ng pera. Okay? So, devil yun. Ginagamit yung pangalan ni Jesus Christ. Ginagamit ng pangalan ni Almighty Father. Devil yun. Sinungaling. Hindi kailangan ulitin ko, hindi kailangan ni Almighty Father ng pera ninyo. Hindi kailangan ni Jesus Christ ng pera ninyo. Ang kailangan ni Jesus Christ kayo. Yung kaluluwa natin. Yung pagtitiwala natin. Yung pagmamahal natin sa tatay natin. Yun ang kailangan ni Jesus Christ. Yun ang kailangan ni Almighty Father. Kaya bumalik na tayo. Wala tayong dapat gawin. Wala tayong dapat ibigay. Kaya bumalik na tayo. Dahil pinapabalik na niya tayo. Wala namang sinabi si Almighty Father, bumalik kayo dito, magdala kayo ng tithes. Wala ang sinasabi. Bumalik kayo dito, magdala kayo ng baon nyo. Wala. Walang dala-dala. Sarili natin. Yun lang ang dala natin. At ang kasalanan natin, yung offer natin. Yun lang. Para maging malinis tayo, aminin natin yung kasalanan natin. Magpakumbaba tayo. Tatanggapin tayo ng tatay natin dahil mahal niya tayo. Siya yung gumawa sa atin. Kilala niya tayo. True and true. Ilan ang buhok natin. Ilan pa ang neurons natin sa katawan. Ilan ang oras natin pa sa mundo. Kilala tayo ng tatay natin. At mahal na mahal niya tayo. Kahit ano pa tayo na nagawa natin. Tanggap niya tayo. Dahil nagtitiwala siya kay Jesus, malinis si Jesus. At si Jesus nagtitiwala kay Almighty Father. God loves us all so much.